We are talking about love for this month, and ito pong love na ito ay hindi po ito emotion. No? Hindi lang ito basta emotion, kundi ito po ay isang real na hindi mo lang siya nararamdaman, hindi mo lang siya sinasabi, but we also ginagawa po natin. Or maybe we can say, nakikita po sa atin. Excited po ba tayo? So, love fulfills God's requirements. So, dito po ngayong umaga, atin po matutunghayan kung paano nga po ba ang pag-ibig ang mag-fulfill ng requirements ng ating pong Panginoong Hesus. Maybe some of you are questioning, ano nga ba yung requirements ng ating pong Panginoong Hesus? Who among you are familiar sa ating pong Ten Commandments? Alam niyo po ba yung Ten Commandments natin? Di ba? So yung ating pong Ten Commandments is one of the requirements ng ating pong Panginoong Hesus na dapat po nating sundin. Kaya nga po ibinigay niya po yun kay Moises upang sa gayon, yun po yung maging pamantayan ng bawat mananampalataya. Amen? So, we are talking about love for this month, and ito pong love na ito ay hindi po ito emotion. No? Hindi lang ito basta emotion, kundi ito po ay isang real na hindi mo lang siya nararamdaman, hindi mo lang siya sinasabi, but we also ginagawa po natin. Or maybe we can say, nakikita po sa atin. Why? Because ang sabi nga po, di ba, actions speak louder than words. Kahit na lagi mong sinasabi that we love one another, pero kung hindi naman nakikita sa ating pong pamumuhay, so parang ang hirap po paniwalaan. Ano po? Kaya nga po sa mga susunod na series po natin next week, ay mas maintindihan po natin yan. Palalim po tayo ng palalim dyan sa ating pong pag-uusapan. But today, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo, samahan niyo po ako na buksan natin ang ating pong mga Bible sa Book of Romans chapter 13, beginning verse 8 to 10. At ito po yung ating pong magiging text ngayong umaga at ito po yung ating pong pagbubulay-bulayan. Sige po. Can we all stand as we read the word of the Lord this morning? Ating pong basahin, coming from NLT version. Sabi po dito, verse 8, owe nothing to anyone except for your obligation to love one another. If you love your neighbor, you will fulfill the requirements of God's law. For the commandment says, you must not commit adultery, you must not murder, you must not steal, you must not covet. These and other such commandments are summed up in this one commandment. Love your neighbor as yourself. Love does not wrong to others, so love fulfills the requirements of God's law. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na patuloy namin pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. Tunay nga Panginoon, na sa umagang ito, hinihiling po namin na ang iyong pag-ibig ay patuloy na dumaloy sa puso ng bawat isa po sa amin. Hayaan mo po, O Diyos, while we are listening your word this morning, patuloy po kaming mapuspos ng pag-ibig na nagmumula sa iyo upang sa gayon, hindi lamang namin ito mapapakinggan, kundi ito po ay amin pong maia-apply sa aming pong mga buhay. Hayaan mo po, O Diyos, na itama mo ang aming puso, ang aming isipan sa umagang ito upang sa gayon, ang iyong kalooban ay patuloy na maghari sa aming pong mga buhay simula sa umagang ito. Itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw pong makita sa buhay ko, hindi po ang aking sarili, hindi po ang aking kamalian, kundi ikaw, O Diyos, ang maluwalhati, maparangalan sa umagang ito. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang na ibugtong na ng Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, pwede ba natin munang palakpakan ng Panginoon ngayong umaga? Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang salita ngayong umagang ito, na kung saan dito po makikita po natin sa ating pong binasa, it's a very timely na kung saan ay dapat po nating maunawaan. No? At hayaan nyo po na aking pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon ngayong umagang ito
At kung makikita po natin dito po sa ating pong binasa, mga kapatid, ang sabi po dito, we as Christians or all the Christians called not to conform any longer to the pattern of this world. Di ba? Kung mababasa po natin sa book of Romans chapter 12, ang sabi po doon, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, tayo po ay dapat na hindi po tayo nakikiayon sa anumang takbo ng mundong ito. But at this point, gusto ko po makita natin, mga kapatid, dito po sa sulat po ni Apostol Pablo, sa Romans chapter 13, makita po natin dito from the very verse 1, makita po natin dito kung paano po siya nagbigay po ng tawag dito mandate sa bawat isa po sa atin na kung paano, yes, we are no longer confirm any longer to the pattern of this world, but still, mga kapatid, gusto po maunawa natin, but still, we have responsibility to the government. We have responsibility to our family. We have responsibility to our brothers and sisters. Hello? Amen po? Nakuha niyo po ba, mga kapatid? So, yes, nais ng Panginoon na tayo po ay lumakad sa kanyang kalooban, subalit dito po sa puntong ito ay ipinapakita po sa atin ng sumulat o ni Apostol Pablo na kung saan we need to take our responsibility as a Christians, as a good citizens of Christ. Hello? Mga kapatid, hindi po dito, kaya nga dito makita natin, mga kapatid, kung paano ang ating pong Panginoong Jesus ay in-honor niya po yung government that we have. Kaya hindi natin pwede sabihin, sabi ng Bible, mas higher ang church, ang Panginoon. So hindi kami susunod diyan sa government na yan. Bahala kayo sa buhay nyo. No? Kaya dito makita natin, mga kapatid, kung paano nagbigay po si Apostol Pablo na kung saan paano natin ipapakita that we are true Christians sa pamagitan po ng pagpapasakop din po natin sa government that we have. Because the government, sila po yung nagpapatupad ng batas dito po sa lupa. Hello? Amen po? So kaya dito po makikita natin, mga kapatid, sa puntong ito, Paul has centered on the very heart of the problem. Ano nga po ba yung problema na yon? The problem is the human heart. Sabihin mo nga, human heart. Yun po yung problema talaga eh. Bakit po? Kasi, aminin man natin sa hindi, alam natin that our human nature ay makasalanan, ma-pride, makasarili. Di ba? So, hindi natin yan maitatanggi. And that is the main problem na gusto ni Apostle Pablo na makita po natin dito. And because of heart of man, dahil ito po ay sinful, anong ginawa ng Panginoong Hesus? God established government, and makita po natin dito, but the government or but the laws cannot change the heart. Hello? Man's heart is still selfish and can be changed only by God's grace. Kaya nga ang sabi dun sa Romans chapter 5 verse 5, anong sabi doon? And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us because He has given us what? The Holy Spirit to fill our hearts with His love. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na, hindi ako marunong magmahal eh. Hindi ko kayang magmahal. Why? Kasi if we are saying that we accept the Lord as our Lord and Savior, ibig sabihin, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. That is why it is impossible to love God and not loving people. Kaya nga, loving God, loving people. Diba? It's impossible to love God. Sabi nga nung ni James, diba, naalala niyo yung tinalakay natin last Sunday? How can we say that mahal mo yung Panginoon na kung yung tao nga na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, how much more pa kaya yung Panginoon na hindi mo nakikita?
Hello? That is why, mga kapatid, gusto pong makita po natin dito na ang puso po ng Panginoon, kaya ang sabi doon, di ba, God is love. At kung hindi ka marunong magmahal, o kung nag-fail ka sa pagmamahal, meaning to say, you are limited yung knowledge mo about God. Di ba? Kaya dito po, mga kapatid, makita po natin dito, sabi po dito, His very nature is love. If the Holy Spirit of God dwell in us, His love will flow through us para maipadama natin yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao or sa ating kapwa. Amen? So yan po yung gusto makita natin. That is why, dito po sa puntong ito, mga kapatid, Paul enlarged the circle of responsibility na meron po tayo. Kung babasahin po natin ang Romans chapter 13, makita po natin dito kung paano po in-enlarge ni Paul yung circle of responsibility by including other people beside sa ating pong government. Alam niyo, mga kapatid, that is why every time na ako po ay nagpa-pastoral prayer, lagi ko pong ipinapanalangin ang ating pong mahal na bansa, ang ating pong government. Bakit po? Kasi po, yan po ay isa rin pong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Hesus na kailangan po nating ipanalangin ang ating pong mga government officials. Kung hindi po natin sila ilalapit sa Diyos, hindi po magkakaroon ng total transformation ang ating pong mahal na bansa. That is why, sa puntong ito, mga kapatid, gusto po makita natin na in-expand pa ni Paul yung circle of responsibility po natin. Na hindi lang tayo dapat nagpapasakop sa ating pong government, but also, we must love one another. Hello? May mga di ba, parang inisip natin, ayoko magpasakop sa government natin, corrupt naman yung mga leader natin eh. Well, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, we are all accountable naman sa Panginoon. Kung sila po ay hindi nagtatapat sa Panginoon, mananagot sila sa Diyos. Ang importante, tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, at the same time, sumusunod tayo sa ating pong government. Amen po? So, at this point, makita po natin dito, ano po yung gustong i-enlarge ni Paul o ng ating pong Panginoong Hesus na ministry that we have. Sabi doon, to love one another. To love one another is the basic principle of a Christian life. Kasi kung hindi ka marunong magmahal, ibig sabihin hindi ka Kristiyano. Kung hindi ka marunong magmahal, ibig sabihin hindi ka pa totally transformed. That is why this is the basic principle of the Christian life. At dito po makikita natin, mga kapatid, the New Testament, ang sabi po ng Panginoong Hesus, He gave us a new commandments. In John chapter 13, verse 34, ano po sabi dito ng Panginoon? Sabi niya rito, so now I am giving you a new commandment, love each other, just as I have loved you, you should love each other. So, sinasabi dito ng Panginoong Hesus kung paano natin mamahalin ang ating pong kapwa. Sa paanong paraan natin sila mamahalin? Sabi dito, love each other just as I have loved you. So, meaning to say, kung gaano kalaki yung pagmamahal mo sa kapwa mo, ibig sabihin, ganun lang din kalaki yung pagmamahal na nadama mo sa Diyos. Hello? Kasi kung malaki yung pag-ibig na nadama mo sa Panginoong Hesus, meaning to say, ang sabi ng Panginoon, just as I have loved you, yun din yung dapat nating ipinapadama ng pag-ibig sa ating pong kapwa. Hello, mga kapatid? Andiyan pa po ba kayo? That is why, sa ating pong pag-aaral, I have 3 points na gusto pong maunawaan po natin. Okay, handa na po ba tayo? Are we ready? So, point number 1. Punta na tayo sa point number 1 para mabilis. Point number 1. Point number 1, sabi dito, owe nothing to anyone except for your obligation to love one another. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito,
kasalanan ang magkaroon ka ng utang? Ayan, marami siguro tatamaan dito ngayon, aray ko. Di ba? Kasi, siyempre, alam naman natin na tayong lahat, lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayong mangutang. Di ba? So, ayan. And dito po makikita natin, Paul commanded, do not keep on owning to one another, except the continuing debt to love one another. So, ipinapaunawa sa atin ni Apostol Pablo na huwag daw tayo magkakaroon ng ng utang sa ating pong kapwa. Alam niyo po, anong pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, ano ba itong utang na sinasabi dito? Ito ba yung literal na pera? O yung huwag ka magkakaroon ng kasalanan sa kapwa mo para magkaroon ka ng pagkakautang sa kanya? Di ba? So, kundi na natin dito mga kapatid. Ito, pag-aralan natin. Maganda to eh. Kasi alam niyo po, habang pinag-aaralan ko to, talagang, ikaw na yung ginawa ng hindi maganda, ikaw pa yung may utang. Okay, di ba? Tingnan natin ngayon makikita natin dito. So, ibig sabihin ba, kapag ikaw daw ay may utang, ibig sabihin, ito ba isang kasalanan sa Diyos? So, tingnan natin, yung iba po, nagsasabi na, never to borrow. Huwag kayong mangungutang. Hanggat maaari, huwag kayong mangungutang. But Jesus permitted borrowing. Doon sa book of Matthew, chapter 5, verse 42, makikita po natin doon, sabi po ni Jesus, when someone asks you to something, give it to him. When someone wants to borrow something, lend it to him. So, dito po makikita natin, even si Jesus, inalaw niya po, yung bagay na ito. Okay, siguro, baka mayroon yung iba dyan sa inyo, iniisip na ko, parang mali yata yung sinasabi ni Pastor, bakit si Jesus inalaw yung mangutang? Parang, simula ngayon, mangungutang na ako. Diyan, labas, kaway-kaway dyan yung mga pumupunta sa church para lang mangutang. Tapos pag nautangan na lahat, aalis na sa church. Di ba? Minsan ganyan naranasan namin yan. Na umaten sa church, active, akala mo okay Nung nautangan na lahat, ako pala hinuli. Nung nautangan na ako, that time, sabi ko, pangkasal namin ni Ate Grace yun. Sabi ko, pangkasal namin to ni Ate Grace, pero sabi niya, hindi, ibabalik ko din po, Pastor. So, siyempre, ako naman, dahil sa akala ko ay okay, kasi, matagal na rin umaattend Yung pala, late ko na nalaman, hindi sinasabi sa akin ng mga member na marami na rin palang utang sa kanila yon. Umalis na, hindi na bumalik, hindi ko na nasingil. So sabi ko, Lord, ikaw na bahala maningil sa kanya. So ano ibig sabihin? What the Bible forbid? Ano ba yung pinagbabawal ng salita ng Diyos? Dito po, makita po natin that the Bible forbid in charging of high interest. Yung nagpapautang ka tapos malaki yung interest, yan ang ayaw ng Diyos. Okay? And isa pa, hindi lang yon. Ayaw ng Diyos na nangutang ka na hindi ka nagbabayad. Hello? Yun ang ayaw ng Diyos. Hindi tayo kinukonsider na Panginoon, sige, okay lang mangutang ka. Hindi. Sabi ng Panginoon, kung magpapautang kayo, huwag kayo magpapatong ng malaking interest. Kung may utang kayo, magbayad kayo. Bakit? Kasi pag hindi daw kayo nagbayad, ibig sabihin, yun daw po ay isang foolishness. But take note, mga kapatid, gustong maintindihan natin dito, magkaiba po yung ayaw magbayad sa wala pang pambayad. Okay? Malinaw yun, Kasi baka mamasabi, si Pastor, ang tagal na ng utang sa akin, hindi pa rin nagbabayad, Iba po kasi yung ayaw talaga magbayad. Kesa dun sa, wala pang pambayad, anong gagawin mo? Di ba? Hello? Tingnan natin dito, So, tingnan natin dito. Exodus chapter 22, verse 25 to 27. Ano po ang sabi dito? Sabi dito, if you lend money to anyone, any of my people who are in need, take note of this, who are in need, do not charge interest as a money lender would.
Ano ibig sabihin? Money lender, ibig sabihin, wag mo siyang tutubuan katulad ng mga nagpapatubo ng malalaking patong na utang. Like for example, yung mga, di ba, ginawa ng negosyo ng iba eh. Papaano sila, tapos merong interest. Lending company, yung mga ganyan, di ba? Even sa bangko, di ba? Alam naman natin, even si Jesus, sabi niya, yung nagbigay siya ng tawag dito, ng, di ba dun sa binigay niya, sabi niya, anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? Binaon ko sa lupa. Ba't mo binaon sa lupa? Di sana lagay mo sa bangko, nag-interest. Even si Jesus, naintindihan niya yon. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan lakihan mo interest. Ay, kailangan lalakihan ko. Kailangan yung utang niya na 1,000, pag binayaran niya ako, dapat 1,500 na. Ang laki nun. Parang talo ko sa 5,600 na. Di ba? Okay, so balik tayo. Sabi rito, verse 26, if you take your neighbor's clock as security for a loan, you must return it before sunset. O ngayon, hindi yung balabal yung kinukuha eh. Pag naglo-loan ka, anong kinukuha? ATM. Alam mo yung sanla ATM, sasangla mo ATM mo, para siguradong magbabayad ka. Pag hindi mo binigay ATM mo, wala kang malo-loan. Di ba? Ganun eh. Kasi iba na yung panahon ngayon, di ba? Digital na eh. Digital. Di ba? So, dito po makikita natin mga kapatid. Sabi dito, this coat may be only blanket your neighbor's has. Now, can a person sleep without it? If you do not return it, and your neighbor cries out to me for help, I will hear, for I am merciful. Okay? Naintindihan natin. So, ito yan ha. Ito yung pamantayan pagdating sa mga nagpapautang. Pero, hindi ibig sabihin nito, exempted na tayong may mga utang. Yes, kayo mga nagpapautang kayo, grabe kayo mag-interest ha. Eto ngayon sa inyo, tatandaan ko yung verse na yan, ibabato ko yan doon sa mga inutangan ko. Hindi ganon. Why? Kasi, eto ang sabi sa book of Psalms 37 verse 21. Sabi dito, the wicked borrow and never pay back, but a good people are generous with their gift. Ano sabi dyan? The wicked borrow and never pay back. Yan yung mga taong hindi marunong magbayad. So, again inuulit ko po, ang sabi po dito, hindi po ibig sabihin na hindi ka pa nakabayad ngayon, wala kang plano magbayad. Okay? Naintindihan? Hello? Malinaw po ba? Huwag na natin tagalan dyan sa utang na yan kasi baka mamaya magkautangan pa tayo mamaya. So, doon na tayo sa verse 8. Sabi dito, owe nothing to anyone except for your obligation to love one another. So ngayon, ito yung sinasabi ni Paul. Ngayon, ano yung owe nothing to anyone dito na sinasabi po ni Apostle Paul? So dito po makikita natin that Paul upholds two form of obligation. So ano yung obligation na yon? Number 1 is inspired by law. Yun yung obligation na yon, inspired by law. And other is inspired by love. Ulitin ko, inspired hindi expired. Magkaiba yon. Baka mamaya, pagdating doon sa love, na expired na. Nawala ng pag-ibig. Alam mo yung tipong, ang bait-bait mo nung nangutang ka, tapos nung sinisingil ka, na-expired yung love. Ikaw na yung galit. Hello? Are you with me? So, hindi pa naman kayo galit sa akin. Okay pa. So, yun po yung two upholds na gusto ko po makita dito na obligation na inaano po sa atin ni Apostle Paul. Now, let's see. Tignan po natin, what is the legal obligation? Sa legal obligation, makikita po natin, once na ikaw po ay nangutang o once na ikaw po ay nag-loan, automatically, kailangan mo siyang bayaran. Tama? Parang wala kayong balak magbayad Tama po ba? Wala talagang balak magbayad. So, alam ko na dito kung sinong hindi ko papautangin. Walang balak magbayad Amen. Naintindihan po ba natin? So, in our legal obligation, hanggat hindi ka nakakabayad ng iyong utang, may obligasyon ka. Hello? Di ba?
magbabayad, may obligasyon ka sa kanya, may pananagutan ka. Okay? Continuous yung obligation mo. That is a legal obligation. Pero, once na nabayaran mo na ang lahat ng ito, tapos na ang obligasyon mo doon sa pinagkakautangan mo. Tama po ba? Naintindihan nyo? Tapos na, bakit? Bayad ka na eh. So ano man yung collateral mo, pwede mo nang makuha. Kasi bayad ka na. So in a legal term, in a legal obligation, ibig sabihin, natapos mo na. And it's up to you kung gusto mo mag-renew ulit. It's up to you kung gusto mong mangutang ulit. Kung gusto mo makarinig ulit ng mga masasakit na salita, mangutang ka ulit. Ganun lang yun di ba? It's up to you. Okay? So, ngayon, tignan naman po natin. Now, let's see in our obligation to love one another. Ano naman yung second obligation? Kasi dito kanina, we talk about yung obligation, legal obligation, and now, let's see our obligation to love one another. Dito po, makita po natin dito sa inspired by love, na sinasabi po dito ni Apostol Pablo, while Christians already settled financial debt, na-settle mo na yung bayad mo, yung utang mo, naayos mo na lahat, nabayaran mo na. Kahit daw nabayaran mo na yan, as a Christian, okay, makinig, as a Christian, they have a continuous, ongoing obligation to love others. Hello? Ano doon pa rin yung obligasyon mo? Hindi ibig sabihin na bayad ka na, wala ka ng legal obligation sa kanya, but take note of this. We have a obligation na ibinigay ng Panginoon sa atin. And what is that? To love one another. And that is our obligation. On the personal level, makikita po natin dito mga kapatid, the only debt we are trying to carry is the debt to love one another. And this is the perpetual obligation we carry both before God and each other. When we say perpetual, ibig sabihin, wala nang katapusan. Tuloy-tuloy yan. Hello? Are you with me, mga kapatid? Andiyan pa po ba kayo? So yung may mga utang dyan, magbayad na po. So, isa na ako doon, magbabayad na po ako. Ayan. So dito po makikita natin mga kapatid that Christians should own nothing to anyone except for the continuous, never fully fade debt of loving one another. So ano ibig sabihin yan mga kapatid? Ibig sabihin, kung may tao na nakasakit sa iyo ng damdamin, ikaw pa ang may utang sa kanya. Pastor, ang labo mo naman eh. Ako na nga yung nasaktan eh. Ako pa yung may utang. Ako pa yung may obligasyon. Do you remember yung sinabi ko last week? Love your enemy. And that is our obligation. Perpetual obligation natin nun, na kailangan natin gawin. Mahirap, pero kailangan. Why? Because ito yung obligation na dapat po nating gawin. Nakukuha niyo po? Hello? Nasusundan niyo ako mga kapatid? So, ikaw na yung nasaktan, ikaw na yung sinampal, ikaw na yung namatayan ng pamilya, ikaw na yung ginawa ng hindi maganda, ikaw na yung ninakawan, ikaw na yung pinagsabihan ng hindi maganda. And then later on, ano mangyayari? Ikaw pa yung may utang. Ano yung utang natin sa Kanya? Yung obligasyon natin para mahalin. Because, anong sabi dito? Ano sabi ni Paul? Sabi ni Paul dito sa binasa po natin, own nothing to anyone except for your obligation to love one another. Grabe. Ang hirap naman ito. Ikaw pa yung nagkautang ngayon.
Well, makita po natin dito mga kapatid, we can never say, tapos na ako sa pagmamahal ko sa'yo. Punong-puno na ako. Sagad na ako sa'yo. Hindi na kita kayang mahalin. Suko na ako. Ayoko na sa'yo. Di ba? Pero we can never say that. We can never say that, mga kapatid. Why? Because our obligation to one another is continuing loving one another. Hello? Kahit anong sakit pa yung ginawa niya sa'yo. Kahit sinaksa ka sa likod. Kahit pinagsabihan ka ng hindi maganda. Our obligation is to love them. Hello? Nakuha niyo mga kapatid? Love them is a permanent obligation. A debt impossible to discharge. Impossible. Why? Alam naman natin mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi po nagmamaliw. Kaya nga in the book of Psalms, sabi doon, His love endures forever. His love endures forever. Yung kinanta natin kanina, di ba? Ang ganda ng kinanta natin kanina eh. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never give up, never runs out of me. Di ba? Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Na kahit minsan paulit-ulit tayo nakakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Na kahit minsan ang tigas-tigas ng puso mo. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Why? Because His love endures forever. At yun din yung gusto ng Panginoon na i-apply natin sa ating pong mga buhay. Hello? Mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 16 verse 14, ano po ang sabi diyan? Sabi, love without what? Stopping. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, suko na ako sa'yo. Hindi na kita kaya. Sagad na ako sa iyo eh. Yung pasensya ko, hindi na talaga kaya. Madali ba? Mahirap? Ang hirap, no? Pero kapatid, kung atin pong marirealize yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, yun yung magiging motivation natin, how the Lord loved us so much. Mga kapatid, we can apply it to our brothers and sisters. Yan ang coming from the Message Bible, no? Dito po, kung makikita natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, coming from Amplified Version, ano po sabi diyan sa Amplified Version? Let everything you do be done in love. Lahat daw ng gagawin mo, dapat yan, ginagawa mo siya with love. True love to God and to man as inspired by God's love for us. Yung sabi ko sa inyo kanina eh. So yung ginagawa natin, kaya natin minamahal yung mga taong kagalit natin, yung mga taong kaaway natin. Why? Because our love inspired by God's love. Na kahit tayo hindi natin deserve na mahalin tayo ng Diyos, pero ganun pa man, minahal na tayo, hindi niya na hinintay na tayo ay magbalik loob sa Panginoon, because anong ginawa na pa, ibinadama niya na sa atin, no? Sabi dun sa Romans chapter 3, while we are still, Romans chapter 5, while we are still sinner, He demonstrate His love for us. And that is why, mga kapatid, ito yung bagay na gusto pong makita po natin ngayong umaga. And Ephesians chapter 5 verse 2, ano pong sabi diyan? Be full of love for others. Ibig sabihin, hindi po sinabi dito kailangan konti lang ang mong pagmamahal sa Kanya. Pag nasagad na, tama na, hanggang doon na lang, limitado lang yan.
Sabi po doon mga kapatid, be full of love for others, following the example of Christ who loved you and gave Himself to God as a sacrifice to take away your sins, and God was pleased, for Christ's love for you was like sweet perfume for Him. So dito makikita natin mga kapatid, be full of love. Mapuno tayo ng pagmamahal. Di ba, kadalasan sa pamilya, sa katrabaho, so kahit sa sinong taong kausap natin, di ba, lagi sinasabi natin, punong-puno na ako sa'yo. So ngayon, baliktarin na natin. Punong-puno ako ng pag-ibig sa'yo. Kasi yun yung dapat eh. Di ba? Huwag kang mapuno ng galit, punuin mo yan ng pag-ibig. Hello? Are you with me? Nakukuha niyo po ba mga kapatid? So, Christians should never fail or never fall short in loving others. Dapat hindi tayo mag-fall short in loving others. Why? In Matthew chapter 22, verse 37, verse 39, ano pong sabi dito? Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is equally important. Ano sabi dito? Love your neighbor as yourself. Sino dito nagmamahal sa kanyang sarili? Can you raise your hand? Nagmamahal tayo sa sarili natin. Di ba? If we love ourselves, we care ourselves. Amen? Di ba ba? So kung mahal natin yung sarili natin, pinapahalagahan natin yung sarili natin. At ang gusto ng Panginoong Hesus, while we are caring ourselves, ganoon din po yung ginagawa po natin sa ating pong kapwa. That is why, dito po makikita natin, si Jesus po, kinote niya po yung coming from Deuteronomy chapter 6 verse 5 at saka yung Leviticus chapter 19 verse 18. At dito po makikita natin, by fulfilling of those two new commandments, makita po natin dito. Pag nagawa mo yon, ibig sabihin, they summarize the 10 commandments. Hello? Ano po ang ibig sabihin nito? They summarize the 10 commandments. Sabi dito ng Panginoon, you must love the Lord your God with all your heart. When you love God with all your heart, meaning to say, wala kang magiging ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos. Siya lang. Pag minahal mo ang Diyos ng buong kaluluwa, ibig sabihin, ng buong puso, hindi ka magkakaroon o hindi ka sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. So, ibig sabihin, itong 2 commandments na to summarize the 10 commandments. And then, ano sabi ng Panginoon dito? Love your neighbor as yourself. So, ibig sabihin, ikaw ba gusto mong saktan yung sarili mo? Ikaw ba gusto mong marderin yung sarili mo? Ikaw ba gusto mong saktan yung sarili mo? Gusto mong nakawan yung sarili mo? Sino dito naka-encounter? Teka muna, total, hindi naman alam ni kukupitan ko muna yung sarili ko. Pwede ba yon? Hindi, di ba? Sino niloloko mo? Sarili mo. Te, okay ka lang? Di ba? So, dito po mga kapatid, makikita po natin, Jesus saying that if we truly love God and our neighbor, we will naturally keep the commandments. Hello? But the question is, here's the question. Who is my neighbor? Hello? Sino ngayon yung neighbor ko? And alam naman natin, mga kapatid, keep in mind, in the New Testament, yung word na neighbor, yung definition ng neighbor, hindi po ito patungkol doon sa, itong ka-street ko na to, neighbor ko yan. Itong Garnet Street, yung mga yan, mga neighbor ko yan.
Or hindi po yan ano din na, ay itong isang subdivision lang kami. Ano yan, neighbor ko yan. No, hindi po yun. When we are talking about neighbor, tingnan po natin. Kasi meron pong isang lawyer na lumapit kay Jesus na nagtanong. Tinanong siya, and who is my neighbor? Hello? Tignan po natin dito. In Luke chapter 10, verse 29, makikita po natin dito, yung lawyer nagtanong kay Jesus, who is my neighbor? Sabi niya rito sa chapter 29, the man wanted to justify his action. So he asked Jesus, why? Okay, so just to give you a background, no, bigyan ko lang kayo. Kasi tinanong niya si Jesus, how? Sabi niya, Tagalog na lang. Sabi niya, paano ako magkakaroon ng eternal life? Sabi niya ganyan. Sabi ni Jesus, you know the commandments? Yes, sabi niya, love the Lord your God with all your mind, with all your soul, and with all your heart. Sabi ganyan. And, sabi niya doon, yung love your neighbor as you love yourself. Sabi niya, alright, tama yan. Sabi niya. Ano sabi ni Jesus? Gawin mo yan. And then, tinanong siya ni Jesus. Kasi sabi niya, nagagawa naman daw niya yung mga bagay na yun. And then, tinanong niya si Jesus, and who is my neighbor? Kaya dito, Jesus replied, ano story? Ano yung reply sa kanya ni Jesus? Story. Alam naman natin, yung parable, meron po ditong gusto pong i-message ang ating pong Panginoong Hesus. In Luke chapter 10, verse 30 to 37, tignan po natin dito. Okay? Nasa ano na ba tayo? Matthew, no? By the way, nalagpasan ko, number 2 na tayo. Sorry, by the way. Kasi, yung tinutukoy ko ngayon is number 2 na. Kasi, di mo naman sinabi sa akin eh. Napasobra yung ganun ko eh. Pag ganun ko, sabi ko, bakit nasa number 2 na ako? Hindi ko pa number 1 pa lang ako ah. By the way, point number 2 natin is, love your neighbor as yourself. Okay, siguro naman susundan nyo na, nandun na tayo, no? So, love your neighbor as yourself. Okay, so number 2 na tayo, ah? Okay, number 2 na. So, dito po makikita natin, sabi ni Jesus, sabi nung lawyer, who is my neighbor? Kasi, syempre nga naman, kanino ba tayo dapat magpapakita ng pagmamahal? Kasi sabi dito, love your neighbor as you love yourself. Eh, sino yung neighbor natin? So, again, Luke chapter 10, verse 30 to 37. Sabi dito, Jesus replied with us a story. A Jewish man was traveling on a trip from Jerusalem to Jericho. And he was attacking by bandits. They stripped him and his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. So, ibig sabihin, meron pong isang Jewish people o Jewish man na ginawan po ng hindi maganda. So, iniwan po siya doon na siya po ay parang half dead na, malapit nang mamatay. So, dito po makita natin verse 31. By chance, tignan po natin a priest came along. But when he saw a man lying there, he crossed to other side to the road and passed him by. So, ano sabi diyan? Excuse me. Yung priest daw po, anong ginawa niya? Iniwasan niya. Hindi niya po tinulungan. And 32, a temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. 33, then a despised Samaritan came along, and when he saw the man,
Ano nangyari po sa kanya? Sabi niya rito, he felt compassion for him, going over him, and the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Anong ginawa niya? He took care of him. In verse 35, the next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay the next time I'm here. And verse 36, now, which of these three would you say was a neighbor to a man who was attacked by a bandits? Jesus asked. The man replied, the one who showed him mercy. Then Jesus said, yes, now go and do the same. So, mga kapatid, makikita natin dito, in this parable, makita po natin dito that the Good Samaritan, no, ang isang bagay na gusto pong makita natin dito, there was a deep hater, or meron pong hindi magandang pagkakaunawaan ang mga Jews at Samaritan. Kasi nga po, ito po mga Jews, they saying na sila po yung full-blooded, kumbaga, parang 100% coming from the ni Abraham. And ito po mga ito po mga Samaritan na ito ay mixed na po sila. Kaya nung mga panahon pong ito, meron po silang hindi magandang pagkakaunawaan. Pero ganun pa man, makita po natin dito, binago ni Jesus yung question. Ang tanong ng lawyer, who is my neighbor? Pero ang ginawa ni Jesus, tinanong niya ito, now, which is these three would you say was a neighbor to a man who was attacked by the bandits? Binago ni Jesus. Parang binalik niya yung tanong. So, sino ngayon yung lumalabas na neighbor? Sabi nitong lawyer, yung daw pong tumulong doon sa Samaritan. Doon po sa tumulong sa Jews na Good Samaritan. And at this point, mga kapatid, gusto pong makita natin dito, the issue is not who is my neighbor. The issue is, who can I be a neighbor for the glory of Christ? Kanino mo gustong maging neighbor for God's glory? Hindi dito issue, sino yung neighbor ko? Hello? Nakuha niyo po mga kapatid? It's not a matter of law, but love. Kasi yung panahon na yon, hindi sila pwedeng magsalubong yung landas nila. Pero ganun pa man, mas pinili nitong Good Samaritan na tulungan. He set aside the law out of love. Hello? Nakuha niyo mga kapatid? So dito po makikita natin mga kapatid, to love your neighbor as yourself means actively showing a compassionate heart. Actively showing. Hindi po sabi lang. Hindi yung puro awa lang. Mahilig tayo sa ganyan, ay, nakakaawa ka naman. Pero wala tayong ginagawang action. Di ba? Pinakita na sa'yo ng Panginoon eh. Pero anong action ginawa mo? Well, alam mo kapatid, aliga, pag-pray kita. Naawa ako sa iyo eh. Di ba? The Good Samaritan felt compassion for him.
Nagkaroon siya ng compassion. Okay? So compassionate heart, meaning to say, nagkaroon siya ng, cares. Sino dito may pakialam? Sino dito may care sa kanyang... Di ba? Kaya dito makita natin mga kapatid, compassionate heart cares. Pag sinabi natin cares, una dyan yung letter C, consider the needs of others. Hindi lang puro pang sarili mong kapakanan yung iniisip mo. When we love our neighbors as they love ourselves, ang sabi po dito, consider the need of others. Tinitingnan mo rin. Kaya nga sabi dito, a compassionate heart sees what others overlook. Yung dalawa, nilagpasan lang siya. Pero ano ginawa ng Good Samaritan? He felt compassion. At hindi lang yon, kinonsider niya yung pangangailangan ng tao na yon. Hello? Brothers and sisters, ask yourself right now, when was the last time you really saw someone's pain? Kailan? Kailan ka huli nakakita ng isang tao na nangangailangan ng tulong at tinulungan mo? When was the last time you noticed a quiet one who hides behind smile? Yung taong pala mo pangiti-ngiti lang pero behind yung sa mga ngiti na yan, may pinagdadaanan na palang matindi. Hello? Mga kapatid, consider the needs of others. That is letter C in the word cares. And letter A, ano pong sabi dyan? Letter A, allows himself to feel. Allow himself to feel. It's more than sympathy. Hello? It's more than sympathy. Sympathy says, I feel bad for you. But compassion says, I'll step into your pain with you. Allow himself to feel. Letter R, ano yung sunod na letter R? Ano sabi diyan? Letter R, responds with action. Hindi lang natin siya hindi lang tayo nakikiramay sa kanya or sa kanyang problema, kundi response with action. Ano sabi dito? Acts when others hesitate. You know, sometimes, meron tayong mga kakakilala, yung ibang tao ayaw na silang kasama. Pero tayo ba bilang Kristiyano, ganun din ba dapat tayo sa kanila? Hindi ba kung ayaw na silang kasama, ayaw na rin ba natin silang kasama? You know, ito yung problema sa mga Jewish eh. Alam niyo yung problema sa kanila? Pag ayaw sa kanila, ayaw din nila. Kung sino lang yung gusto nila, yun lang yung... Kung sino yung nagmamahal sa kanila, yun lang din yung mamahalin nila. Kung sino lang yung nagpapakita ng kabutihan sa kanila, yun lang din yung papakitaan nila ng kabutihan. Yun po yung problema sa kanila. Pero dito po, makikita natin mga kapatid, kumbaga parang sampal ito sa Jewish no? Parang sampal ito sa kanya Bakit? Kasi ang tumulong sa kanya, yung hinahamak nila. Yung minamaliit nila. Pero anong ginawa? Anong pinapakita dito ng Panginoong Hesus? Na kahit na yung kaaway mo na yan, pag nakitaan mo na kailangan na ng tulong, tulungan mo. Tayo, anong gagawin natin? Sasabihin natin, buti nga sa'yo. Diba? Popost mo sa Facebook, ano sasabihin mo? Diba? Mga kapatid, it's time for us to change. Mag-matured na tayo. Diba? Ano sabi dito?
acts when others hesitate. Kung walang gustong tumulong, pero ikaw may kakayahan ka naman tumulong, why not? Hindi ko mo tinanggihan ng iba, tatanggihan mo na rin. Hello? Notice the verse. Anong sabi dito sa verse? Going over him. Anong ginawa niya? Yung nakita niya, anong ginawa niya? Nilapitan niya. At nung nilapitan niya, tinulungan niyang gamutin yung sugat, at hindi lang niya tinulungan gamutin yung sugat. Dinala niya pa doon sa matutuluyan. Sabi dito, he took care of him, and not only that, he paid the bill. Binayaran niya. Ibig sabihin, yung kanyang pagtulong, hindi lang, hanggang dito lang ako may limitasyon yung pagtulong ko Tapos, may limitasyon na nga yung pagtulong mo, isusumbat mo pa. Hindi mo naalala, tinulungan kita dati Tapos ngayon, gaganyanin mo ako? Hindi. Ikaw pa may utang sa akin. Di ba? O tayo pa may utang sa kanila. Di ba? Kung tutulong tayo, katulad ditong Good Samaritan, hindi mo kailangan isumbat sa kanya. So, ganun din tayo sa neighbor natin. Kung tutulong tayo, hindi mo kailangan sumbatan. Dahil kapag ikaw ay tumulong, don't expect in return. Amen? So, ano sabi dito? Go over him. Tinulungan niya. Gumawa siya ng action. And that is letter R. And letter E, anong letter E? Expresses God's character. In-express niya yung character ng Panginoon. Bakit? Kasi tayo po ay nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Ang isang tunay na tumanggap at nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, dapat yun din yung pinapadama natin sa ating kapwa. In Psalms 145, verse 8 to 9, ano pong sabi diyan? The Lord is loving and merciful, slow to be anger and full of constant love. He is good to everyone and has compassion on all He made. Nakita niyo na? And this is the God's character. Kaya, dito po, ano pong ginawa ng Good Samaritan? He expresses God's character. Amen. And letter S, ano yung letter S? Strengthens the word around him. Ano pong ibig sabihin nito? To love your neighbor as yourself, transform the world. Kasi paano natin matatransform yung paligid natin kung sa atin mismo hindi makita yung pag-ibig ni Kristo? Paano natin mai-invite yung mga taong nakapaligid sa atin kung ang nakikita sa atin ay kadiliman, hindi naman liwanag? Hello? So, yung letter S is strengthen the world around him. Meaning to say, to love your neighbor as yourself, transform the world. In Galatians chapter 5, verse 14 to 15, ano pong sabi dito? For the whole law is summed up in one commandment, love your neighbor as you love yourself. And verse 15, but if you act like wild animals, hurting and harming each other, then watch out, or you will completely destroy one another. So, hindi mo siya mabubuo. Sa halip, ano nangyayari? Tayo pa yung nagkukos ng division. Tayo pa yung nagkukos para yung tao na yon, lumayo sa atin. Hello? Mga kapatid, nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? That is why love your neighbor means to love the people who actually meet with and deal with everyday life.
Yung mga araw-araw natin nakakasalamuha. Sila po yung neighbor po natin. Amen? And it's easy for us to love those who love us and accept us. But God wants us to love our neighbor with true love. Yung totoong pag-ibig. Hindi po pagkukunwari. That is why, makita po natin dito, mga kapatid, sabi po ni Spurgeon, no man can fulfill his calling as a Christian by seeking the welfare of his wife and family only. For these are only a sort of greater self. Hello? That is a sort of greater self. Amen? Sabi po ni Spurgeon yan. Kaya po mga kapatid, ano kailangan natin gawin? Love your neighbor as yourself. Ano kailangan natin gawin? Cares for one another. That is compassionate heart. Amen? Andiyan pa po ba kayo? O hindi ko nalalagpasan, number 3 na tayo. And the point number 3, last but not the least, na gusto kong makita natin dito. It is easy to do all right religions. Madali lang yan magkunwari. Madali lang magpanggap. Every Sunday, uma-attend ako sa church. Every Sunday, laman ako ng simbahan. Di ba? It's easy to do right religion, but to neglect love. Ito yung problema minsan, nanineglect yung pag-ibig. Our love is the true measure of our obedience to God. Tandaan po natin mga kapatid. Again, our love is the true measure of our obedience to God. Masasabi nating sumusunod tayo sa Diyos kung minamahal natin ang ating pong kapwa. Amen. Tandaan natin mga kapatid, when we practice love, there is no need for any other laws. Amen? Because love cover it all. Hallelujah. Again, ano yung point number 3 natin? Love fulfill the requirements of God's law. That is our number 3 point. So, meaning to say, when we practice love, there is no need for any other laws. Because love cover it all. If we love others, we will not sin against them. Tama, di ba? Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya gagawa ng hindi mabuti. For God's love's sake, anong sabi dito? You shall not commit adultery. For God's love's sake. You shall not kill. Hindi ka papatay. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya papatayin. Pero ano nangyayari sa bansa natin ngayon? Mabalitaan natin last week, no? Isang araw lang may pinatay, tapos kinabukasan may pinatay na naman. Ganun katindi. So, ibig sabihin, itong mga taong ito ay hindi pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, o pinaghaharian ka ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yan yung i-apply mo sa buhay natin. Diba? You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet. Amen? So, mga kapatid, the above mentioned love does not work evil to a neighbor. Kung mahal natin yung ating pong kapwa, hindi tayo gagawa ng masama sa kanila. Therefore, love is the fulfilling of the law. Kung mahal natin ang ating pong kapwa. Meaning to say,
Ano po sabi diyan? Living in love automatically satisfies the moral requirements of the law. Amen? Living in love automatically satisfies the moral requirements of the law. So, tandaan po natin mga kapatid, our motive to obey God and helping others is the love of Christ in our hearts. Siya po yung naglagay nito sa puso po natin. Kaya po, dapat po nating, i-apply sa ating pong buhay. Pag ginawa natin to, meaning to say, we are obeying God's command. Tandaan natin mga kapatid, true love ensures no harm is done to others. Amen? True love measures no harm is done to others. Kaya, kung totoo yung pag-ibig natin sa ating kapwa, hindi tayo magsasalita sa kanya ng hindi maganda. Kung totoo yung pag-ibig natin sa ating kapwa o sa ating Panginoong Hesus, hindi natin sisiraan ng ibang tao. Hindi tayo magsasalita behind their back. Or hindi tayo gagawa ng anumang pagnanakaw, pangangalunya, pagkuha ng mga gamit na hindi atin. Di ba? So mga kapatid, as I end this message, gusto mong makita natin dito, a person filled with God's righteousness will be characterized by love. Again, ulitin ko lang. A person filled with God's righteousness will be characterized by love. Ibig sabihin, kung tayo po, punong-puno tayo ng righteousness ng ating pong Panginoong Hesus, ipinamumuhay natin yung righteousness ng ating pong Panginoong Hesus, meaning to say, makikita po sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Love fulfilled God's requirements because love from the heart enable us to obey what the law demands. Tandaan po natin mga kapatid, love is the only solution of our social relations and national problem. Yan po yung solusyon. Di ba? Ano sabi doon sa kanta? Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Di ba? So, meaning to say, love is the only solution. Hello, mga kapatid. Wala nang ibang solusyon kundi pag-ibig lang. Para mawala ang anumang korupsyon, pag-ibig. Kapag itong mga government officials na to, nagmamahal siya sa bayan niya, nagmamahal siya sa kapwa niya, hindi niya lulukuhin yung kanyang kapwa. Hindi siya magnanakaw. Di ba? Hindi siya magiging korap. Para hindi nag-aaway-away, nagpapatayan yung mga tao. Ano sabi diyan? Love is the only solution. Kasi kung may pag-ibig ang isang tao, hindi mo isipin patayin o saktan yung isang kapwa mo. That is why love is the only solution. Mga kapatid, I just give you a verse. Sabi dito, this is the golden rule. Golden rule. Ano yung sabi sa golden rule? Matthew chapter 7 verse 12. Ano sabi dito? Coming from the Message Bible. Matthew chapter 7 verse 12, sabi dito, here is a simple rule of thumb, guide for behavior. Okay, take note of this mga kapatid. Ito po yung translation coming from the Message Bible. Sabi dito, ask yourself what you want people to do for you. Okay, ang ganda, di ba? Anong sabi niya rito? Ask yourself, ano daw yung gusto mong gawin sa iyo ng tao? Ikaw ba gusto mo na ninanakawan ka?
Ikaw ba gusto mo na sinasaktan ka? Ikaw ba gusto mo na ginagawan ka ng hindi mabuti ng kapwa mo? Ikaw ba gusto mo sinisiraan ka? Ikaw ba gusto mo minamarites ka? Hindi, di ba? So ano sabi dito? Ask yourself what you want people to do for you. Sarili mo tanungin mo. Huwag mong hanapin sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo. Anong kailangan mong gawin? Gawin mo sa kanila yung bagay na gusto mong gawin sa'yo. That is the golden rule. Hello? Mga kapatid, nakukuha niyo po ba ibig sabihin? Sabi dito, then grab the initiative. Naalala niyo yung pinag-aralan natin last Sunday? Love is, ano sabi doon? Nakalimutan nyo na, last Sunday lang yon. Love initiates. Hindi mo na kailangan mag-intay pa. Ikaw mismo mag-initiate ka. Ikaw mismo gagawa. So dito makita natin, then grab the initiative and do it for them. Gawin mo sa kanila. Ang tagal-tagal na gusto mong mabago yung partner mo. Gusto mong mabago yung asawa mo. Gusto mong mabago yung kaibigan mo. Gusto mong mabago yung kapitbahay mo. Gusto mong mabago yung katrabaho mo. Pero ang gusto pala ng Diyos, ikaw munang magbago. Pag ginawa mo yon, ano sabi doon kanina? Strengthen the words. Ibig sabihin, pag ginawa mo pala yon, mga kapatid, anong sabi doon kanina? Sabi doon, to love your neighbor as you love yourself, transform the world. Magbabago ang paligid mo. So, yun ang kailangan natin gawin. Ano sabi sa NLT version? Tingnan natin sa NLT version. Sabi dito sa NLT version, do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law of the prophets. Kaya mga kapatid, kaya nga ito tinawag na golden rule eh. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa kapwa mo. Gusto mo mahalin ka? Huwag kang selfish. Mahalin mo din yung kapwa mo. Gusto mong gawan ka ng kabutihan? Huwag kang selfish. Gumawa ka din ng mabuti sa kapwa mo. Hello? Gusto mong patawarin ka? Patawad ka. Kasi ang sabi dito, ask yourself what you want people to do for you. Sinong tanongin mo? Tumingin ka sa salamin. Ikaw ba, gusto mo bang sinisiraan ka? Bakit ka naninira ng ibang tao? Ikaw ba, gusto mong nananakit ka? O sinasaktan ka? Di ba? Kausapin mo yung sarili mo. Pero bantayan mo lang, wag na, kasi baka sumobra, mapunta ka sa sumagot eh. Di ba? So, mga kapatid, think about it. Think of a good and merciful action you can take today. Isipin mo, ano yung bagay o ano yung mabuting bagay na gusto mong gawin ngayong araw na to? Ngayong araw na to, gusto kong masaya ang buhay, magpapatawad ako ngayon. Masaya ako eh. Di ba? Kapatid, hindi lang dahil masaya ka, kundi dahil totoo yung pag-ibig na tinanggap mo mula sa ating Panginoong Yesus. Amen po? So, think about it. Ano yung bagay na gusto mong gawin na mabuti, na gusto mo rin gawin sa iyo ng kapwa mo? Think about it. Gawin mo. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon na. Hindi natin alam. Baka yung tao na gusto ng Panginoon na patawarin mo na, hindi natin alam, bukas pala, huling pagkikita nyo na. O maybe, huli na ang lahat. Di ba? So, gawin na natin. Again,
Sabi nga dito, love is the only solution. Di ba? Kaya kung nanonood ka man ngayon, hindi na kami galit sa'yo. Bumalik ka na. Di ba? Naglambing no? Okay. Last na. Sabi dito ni Mother Teresa, once said, sabi ni Mother Teresa, sabi ni Mother Teresa, sabi ni Mother Teresa dito, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Ano sabi niya? Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Mga kapatid, sa umaga pong ito, I don't know kung ano po yung na-catch nyo na message sa umaga pong ito. Subalit, 3 bagay lang gusto ko pong iwan sa inyo sa umagang ito. Number 1 is, owe nothing to anyone except of your obligation. What is our obligation? Love one another. And secondly, what is the second? Love your neighbor as yourself. And last but not the least, love fulfills the requirements of God's law. Gusto mong malugod ang Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid? Gusto mo bang maparangalan ang Diyos sa buhay mo ngayon? Love your neighbor as you love yourself. Because love covers the multitude of sin. Kapatid, sa umagang ito, kung meron man tayong nais ilapit sa Diyos, hilingin sa Panginoon, kapatid, hindi natin kaya. Sa totoo lang, may mga taong nakasakit ng damdamin natin, hindi natin kayang sabihin natin na, pinapatawad na kita, pero ayaw na kitang makita. It's easy for us to say that. Lalo na pag naaalala natin yung mga ginagawa sa atin o yung mga sinabi sa atin, yung ginawa nila sa atin. Hindi po madali. Pero ang pangako ng Diyos sa atin, tutulungan niya po tayo. But by the help of the Holy Spirit, tutulungan niya tayong magmahal ng totoo sa ating pong kapwa. Let's bow our head. Sa umagang ito, mga kapatid, let's ask the Lord, kung meron man po sa ating pong kalagitnaan ngayon na meron po tayong nakagalit or nakasamaan ng loob, and at this point, gusto ng Panginoon, kapatid, patawarin mo na yung taong yan. Hindi mo naman siya papatawarin dahil humingi siya ng sorry sa'yo, kundi gusto ng Panginoon maging maayos yung iyong relasyon sa Kanya. Maayos yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na nagiging hadlang sa panalangin natin yung galit o yung puot o yung sama ng loob o yung unforgiven sin o yung hindi natin pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya ang gusto ng Panginoon, mapuno tayo ng pagmamahal sapagkat sabi nga, ang pag-ibig ang susi ng lahat. Let's ask God, Lord, tulungan mo po kami. Hindi po namin kayang gawin ang bagay na ito. Subalit ipinakita mo po sa amin kung paano ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. He offered yung buhay mo, Panginoon, upang maging sacrifice, maging katubusan ng aming po mga kasalanan. Tulungan mo po kami, Lord God, na magawa din po namin ito sa aming pong kapwa. Magawa din po namin ito sa mga taong nakasakit ng aming pong damdamin. Magawa namin ito sa mga taong hindi kami tanggap o sa mga taong ayaw sa amin.
Panginoon, sa pagkakataong ito, punuin mo po ng pag-ibig ang puso ng bawat sa amin upang patuloy na ito po yung aming pong maipadama sa aming pong kapwa, upang sa bawat araw, punong-puno kami ng pagmamahal, punong-puno kami ng pagpapatawad, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang tinanggap namin sa aming puso. Ikaw ang naghahari sa aming pong mga buhay sa oras pong ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung naging matigas ang aming puso. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nagmamalaki kami. Sa katunayan, wala namang kaming pwedeng ipagmalaki sa iyo. Kaya naman, Lord, anumang sakit, anumang pong mapapait na salita ang tinanggap namin o narinig po namin, lahat ng ito ay isinusuko po namin sa iyo. At nagre-release po kami ng forgiveness to those people who hurt us, to those people na nakagawa po sa amin ng hindi tama. And we pray, Lord, that you will continue to bless them upang sa gayon, ang pag-ibig mo ang patuloy na maghari sa aming pong mga buhay. And even in this church, Lord God, kung meron man pong mga tampuhan, alitan, sama ng loob, dito po sa loob ng iglesia, continue to fill our hearts, Panginoon, with full of love, na kung saan, Panginoon, maipadama po namin sa aming pong kapwa, not only today, not only every Sunday, but every day, patuloy naming ipapadama sa bawat isa po sa amin. Thank you for your love. Thank you for your grace. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord.